Hindi kalooban ng Diyos na mawala tayong problema, hindi kalooban ng Diyos 'yun. Yung mga problema sa buhay talagang bahagi ng buhay 'yan at pinapahintulutan ng Diyos 'yan. Ang gusto niyang mangyari lumutang lang tayo sa mga problema, nasa ilalim lang natin yung mga problema. At sinabi ng mga anak ng mga propeta kay Eliseo, "Narito ngayon, ang dakong aming kinatitirahan sa harap mo ay totoong gipit sa ganang amin. Isinasamo namin sa iyo na kami ay paparoonin sa Hordan at kumuha roon ang bawat isa ng sikang at gumawa kami para sa amin ng isang dako roon na aming matatahanan." At siya'y sumagot, "Magsiyaon kayo." At sinabi ng isa, "Sinasamo ko sa iyo na ikaw ay matuwa at yumaon na kasama ng iyong mga lingkod." At siya'y sumagot, "Ako'y yayaon." Sa gayoy yumaon siyang kasama nila. At nang sila'y dumating sa Hordan, sila'y nagsiputol ng kahoy. Ngunit samantalang ang isa'y pumuputol ng isang sikang, ang talim ng palakol ay nalaglag sa tubig. At siya'y sumigaw at nagsabi, "Sa aba ko, Panginoon ko, sapagkat hiram." At sinabi ng lalaki ng Diyos, "Saan nalaglag?" At itinuro niya sa kanya ang dako. At siya'y pumutol ng isang patpat, at inihagis doon, at pinalutang ang bakal. At kanyang sinabi, "Kunin mo." Sa gayoy kanyang iniunat ang kanyang kamay at kinuha. Nung isang araw, nag-post yung kaibigan ko sa Facebook ng mga pala niya. Yung mga pala niya, inayos niya yung yung mga hawakan, tsaka yung puluhan, yung dulo, yung pang-ano. Kasi sabi niya natatanggal yung hawakan, pati yung puluhan natatanggal, kaya inayos niya yung mga kahoy para hindi na matanggal. Okay? So yung kwento po natin ngayon, parang ganyan din. Yung gagawa sila ng eskwelahan ng mga propeta. Eh yung isang bata, wala siyang palakol. Kaya ang ginawa niya, pumunta sa bayan ng hiram ng palakol. Tapos namumutol na sila ng mga puno. Kaya lang habang namumutol sila ng puno, yung sa bata na nanghiram, natanggal yung talim. Tapos ano nangyari sa talim ng palakol? Saan napunta? Nalaglag daw po, Pastor. Sabi ni Alan, Oh, saan po nalaglag? sa tubig, Oh, sa tubig, sa ilog, oh, tama. sa ilog. Oh, sabi ng bata, "Naku po, hiram ko lang 'yun." Hiram niya lang daw yung palakol, papaano niya maibabalik ngayon yung hiram niyang palakol? Sinabi ni Elisha, saan ba nalaglag?" Tinuro ng bata doon. Kumuha ng patpat si Elisha, tapos inilagay sa lugar kung saan lubog yung talim. Tapos nagkaroon ng himala, lumutang yung talim ng palakol. Bakal yun ha, bakal pero lumutang. Tapos sabi ni Elisha, "Oh, yan lumutang na. Kunin ninyo." Nakuha yung talim ng palakol. Okay, so tungkol saan po ang kwento na ito? Ito po ay tungkol sa atin. Tayo yung talim ng palakol. Lahat nung nangyari sa talim ng palakol, nangyari sa atin. Okay, so unawain po natin ha. Sa simula po ng ating buhay, parang tayo yung talim ng palakol na nakalubog sa tubig. Ano yung tubig dito? Yung tubig para yung sanlibutan na kinabubuhayan natin, para tayong nakalubog. Bago natin makilala si Kristo, nakalubog po tayo sa sanlibutan. Ibig sabihin po, lahat ng mga problema, maraming problema sa mundo, pero lahat ng mga problema na yun, nasa ibabaw natin. Parang tuwing may problema, parang ang laki-laki ng problema natin. Hindi natin kaya yung mga problema natin. Bago natin makilala ang Panginoon, ganun tayo. Nag-agree po ba kayo? Nung bago ninyo makilala si Kristo, magkaroon lang kayo ng problema para madudurog na yung buhay ninyo. Parang katapusan na ng mundo. Halimbawa, may utang kayo, tapos ayan na yung maniningil. Ako po, parang ano na naman,
Wala, kumbaga, ang problema napakatindi na nakalubog tayo sa problema, yun po ang ating kalagayan bago natin makilala si Kristo. Nagets niyo po? Opo, Pastor. Okay, ngayon, buti na lang dumating si Kristo sa atin. Yung tangkay, yung kahoy na ginamit ni Eliseo at inilagay ipinato sa tubig kung saan nalubog yung palakol. Si Kristo ang simbolo noon. Simbolo ni Kristo yon, yung kahoy na yon. At dahil sa kahoy na yon, yung kahoy lumulutang, tapos yung talim ng palakol, lumutang din. So kung ano yung ginawa ni Kristo, kung ano yung nangyari doon sa tangkay, sa kahoy, nangyari din sa talim ng palakol, lumutang din sa tubig. Nung makilala natin si Kristo, ganoon din po tayo. Nung makilala natin si Kristo, lumulutang na tayo ngayon sa tubig. Anong ibig sabihin? Malaking kaibahan. Dati nakalubog tayo sa tubig. Pag may problema, para tayo mababaliw na. Pero ngayon, nakilala natin si Kristo, lumulutang na tayo sa mga problema. Ganun po dapat tayo. Halimbawa, ngayon tayo, dumating yung sinisingil tayo ng utang. Lutangan lang natin yung problema na yun, may solusyon yan. Kasi ang lahat ng solusyon ng problema natin, na kay Kristo. Tandaan po natin, ang lahat ng solusyon ng problema natin, na kay Kristo. Kaya kahit gaano kalaking problema, nasa ilalim natin yung problema, lumulutang tayo sa tubig. Alam po ninyo, ako napakatagal na panahon na wala na akong trabaho. Wala akong regular na trabaho. Ang huling trabaho ko, yung nagtrabaho ko sa call center. Tapos noon, wala na, tapos na. Hindi na ako nagtatrabaho, nasa bahay lang ako. Pero, yung misis ko, hindi rin nagtatrabaho. Pero yung 4 na anak ko, lahat nag-aaral. Lahat nag-aaral ng high school. Tapos lahat ngayon, nasa kolehiyo. Paano yung mga gastos namin? Halos hindi ko alam kung saan ang gagaling. Pero alam ko lang, nagtitiwala ako sa Diyos. Nag-pray ako sa Kanya, Lord, Ikaw ang nagbigay ng mga anak sa amin, ng mga anak namin. Kaya alam ko, ikaw din ang magbibigay ng ipapakain sa kanila, yung mga gastusin nila. Kaya ako po, nabuhay ako na nagtitiwala sa Diyos. Kaya para akong nakalutang sa mga problema, maraming problema sa mundo. Buwan-buwan, dumarating yung bayarin sa kuryente, bayarin sa tubig, bayarin sa upa sa apartment, buwan-buwan dumarating yan. Pero nagtataka ako, buwan-buwan naman meron kaming napambabayad sa mga singilin. Kumbaga may mga problema pero nakalutang lang ako. Parang yung talim ng palakol, nakalutang lang ako sa mga problema. Nananawagan po ako sa inyo, dapat ganoon din ang ating attitude. Hindi kalooban ng Diyos na mawala tayong problema. Hindi kalooban ng Diyos yun. Yung mga problema sa buhay, talagang bahagi ng buhay yan at pinapahintulutan ng Diyos yan. Ang gusto niyang mangyari, lumutang lang tayo sa mga problema, nasa ilalim lang natin yung mga problema. Dapat lumulubog tayo pero dahil na kay Kristo tayo, dapat lumulutang tayo sa problema. Nakukuha po ninyo? Sana ganoon ang maging attitude natin. Ngayon, sa huling araw, mangyayari sa atin yung kagaya nung nangyari sa talim ng palakol. Kasi yung talim ng palakol, pagkatapos lumutang, sabi ni Eliseo, kunin nyo na yan. Kinuha na yung talim ng palakol. Darating ang araw, kukunin din po tayo. Sa pagdating ni Kristo, aalisin na tayo sa sanlibutan na ito. Kasi yung tubig, parang yan yung sanlibutan Aalisin na tayo sa sanlibutan sa kanyang ikalawang pagdating at dadalhin tayo sa langit. Yun po yung inaabangan nating araw. Na sa kanyang second coming, sa kanyang ikalawang pagdating, maalis tayo sa libutan, wala tayong mga problema, andun na tayo sa langit. Pero, habang wala pa, habang hindi pa nangyayari, yung kanyang ikalawang pagdating, habang naghihintay pa tayo dito sa lupa, tandaan natin, marami pa rin problema. Namamatayan pa rin tayo. Maraming nawawala sa atin. Palagi tayong kulang, palagi tayong may babayarin. Pero tandaan natin, lutangan lang natin lahat ng problema. Dapat nasa ibabaw tayo ng mga suliranin natin. Dapat kagaya tayo ng talim ng palakol. Nasa ibabaw siya ng mga problema, hindi siya lumulubog. Bakit? Dahil si Kristo, kasama niya. Yung patpat na lumulutang sa tubig, si Kristo yun. Kaya kung paano si Kristo lumulutang sa tubig, ganoon din tayo. Kahit tayo dapat lumubog kasi bakal tayo, pero lumulutang tayo dahil na kay Kristo tayo. Hindi tayo lulubog sa mga problema. Yun po yung maiksing mensahe natin
ngayon.